Teka muna. Bago ka ulit tumakbo sa susunod na pangarap mo, bago ka maghabol dyan, bago yung susunod na goal mo, yung susunod na achievement mo, teka lang ha, sandali lang. Sagutin mo muna ito ng tapat. If one day, makuha mo na ang lahat ng bunga ng sacrifices mo, yung career na gusto mo, financial security na inaasam-asam mo, at siya rin talagang inaasam ng lahat. Yung recognition na pinapangarap mo, pag nakuha mo na lahat yan, then, what? Normal lang naman talaga sa buhay ang mag-build. To study, to work, to improve ourselves, to pursue dreams. Kasi diba, gusto natin mag-provide para sa pamilya, tumulong sa iba, make something meaningful out of our lives. At wala talagang masama dun. Katunayan, kapag ginagawa natin ang best natin, part yun ng stewardship na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung time, ability, opportunity, responsibility. Kaya't yung paggawa ng mabuti, pagsisikap na maging maunlad, pagkakaroon ng maayos na buhay, ay paraan talaga ng pagbibigay halaga sa kanyang mga kaloob. Pero habang super abala tayo sa pakikipagbuno sa buhay, may isang tanong si Jesus na biglang nakakapagpatigil ng lahat. Matthew 16 verse 26 sa Tagalog na salin, anong pakinabang ng tao kung makamit niya ang buong mundo, ngunit nawala naman ang kanyang kaluluwa? Kaya teka muna, sandali lang. Kung dumating na ang tagumpay, okay na yung mga plano, at kung mapuno na ang mga kamay mo ng mga bagay na dati pinagpe-pray mo lang, then what? Kung sapat nga lang sana talaga ang financial stability at achievements para maging basis na tunay na buhay ang buhay, bakit may emptiness? Bakit may nararamdaman pa rin kahungkagan yung ibang mga famous, mayaman, yung mga taong tipong nasa kanila na ang lahat? Kung nasa mundo ang tunay na buhay, kung mundo ay sapat, bakit maraming nag-give up? Dahil may isang katotohanan na hindi kayang itatwa ng mundo. May puwang sa puso ng tao na hindi kayang punan ng tagumpay, pera o pagkilala ng mundo. Dahil ang void na yon, yung puwang na yon, ay hinulma sa atin na nilikha para lamang sa may likha. Kaya kahit makuha ng taong lahat, may bahagi pa rin nananahimik pero hungkag. Ito ay para sa unbelievers and also reminder for believers. Para sa unbelievers, malinaw ang warning. Walang saysay mapasaiyo man ang buong mundo kung ikaw ang iyong kaluluwa. And for believers, this question becomes a mirror. Yes, saved ka. Saved ka man through faith by grace, pero na-absorb ka na ng paghahabol mo sa mundo. And before you know it, nalilibang ka na. Nawawala na ang Diyos sa sentro ng buhay mo. God never told us to stop building our lives, but He did warn us not to lose what matters most while gaining everything else. Build your life. Sige lang, gawin mo ang best mo. Work with excellence. Grow, achieve. Sige, pero huwag mong kalimutang ilagay ang Diyos sa gitna ng lahat. Dahil ang karir, matatapos yan. Possessions fade, recognition passes, but a life lived for the glory of God, it is the only gain that reaches to eternity. Ito lang ang makakatawid hanggang sa walang hanggan, yung buhay na iniaalay para sa kalukuran ng Diyos. So before the next dream, next goal, next ambition mo, pause, teka muna. Ask your soul the quiet question. If one day I gain everything this world offers, where is God in it all?